Good afternoon at good evening po dito sa akin mga kamista. Isang magandang balita po ang aking ibibigay sa inyo, lalong-lalo na po doon sa mga subscriber ko na matagal nang sumusubaybay dahil sa madalas ko pong i-vlog. Ang tungkol po ito kay Atong Ang. Totoo po mga kamista, totoo po ang naririnig nyo at nabasa ninyo sa title. Inilabas na po ang arrest warrant ngayong araw na ito, January 14, just 1 hour ago. Inilabas na po ang warrant of arrest kay Charlie Atong Ang. At ito po yung balita, babasahin ho natin ng konti At ilalagay ko rin po diyan sa screen yung mga kasama po na binigyan din po ng arrest warrant. So mga kamista, ang kaso po ni Atong Ang ay non-bailable. Kahit maraming pera si Atong Ang ngayon, kahit na bilyonaryo pa siya, hindi po siya makakawala. Hindi po siya po pwedeng mag-bail. So ibig sabihin, kahit bilyonaryo pa siya, wala na siyang kawala this time. Oras na madampot siya ng mga pulis, ay kinakailangan siyang makulong at siya ngayon ay mananatili sa kulungan habang siya ay nililitis mga kamista. So eto ngayon mga kamista, pag-usapan natin ng konti. Ngayong araw na ito, naglabas na nga po ng non-bailable kidnapping with homicide ang kaso Non-bailable kidnapping with homicide ang kaso mismo ni Atong Ang. At ito ay ibinaba ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 mga kamista. So mga kamista, itong araw na ito ay naglabas din po ng tawag dito ng statement itong ating Chief of Staff na si General Nartates. At siya po ay nagsalita at sinabi po niya na there is a dedicated team para po mag-issue ng arrest warrant sa kay Atong Ang. At may mga naka-recorded po na mga tawag dito, lahat po ng recorded place na kung saan nakatira si Atong Ang, lahat po ng lugar na iyan ay may mga dedicated na mga pulis na magsisilbi po ng arrest warrant para masiguro na matatagpuan siya at makikita siya. At sa lahat nga po ng lugar na iyan, kung saan man po siya ay may bahay o mga address na nakarecord sa kanya, lahat ng iyang lugar na yan, ngayong araw na ito mga kamista, sabay-sabay po nalulusubin iyan ng mga different teams ng iba-ibang grupo ng CIDG na magsisilbi ng arrest warrant kay Atong Ang. At ito nga po ang nakasaad din sa order na ito at sinabi po na meron ding inilabas na lookout bulletin just right now, just itong oras din na ito, na sa lahat ng airport sa buong bansa ay meron na siyang lookout bulletin order. Hindi na po siya po pwedeng lumabas ng bansa at hindi na siya pwedeng mag-exit ng Pilipinas. So sa madalit salita mga kamista, kung ngayong mga oras na ito ay tumatakbo si Atong Ang at naghahanap siya kasi may pera siya, kaya niyang bumili ng ticket right away kahit ano pa yan, kahit na mga business class pa yan, kahit na private plane pa yan, dadaan pa rin siya sa immigration. Siya ay naka-lookout bulletin, nakalagay na po siya sa lookout bulletin ng immigration. Kinumpirma po ito ng Department of Justice ng spokesperson nila na walang iba kundi si Mr. Polo Martinez. So lahat ng immigration ngayon sa buong Pilipinas ay nakaalerto, may lookout bulletin order po siya. Siya po ay aarestuhin din kahit saang pantalan, barko man yan o eroplano, mga paliparan. So lahat po yan, yung hold departure order po na yan ay ini-order po para sa ikadarakip ni Atong Ang. At mind this mga kamista yung pong hold order departure pala ay noong pa kahapon pa pala, tawag dito, hindi po, bali 13, January 13. Kung January 13, ito po Martes yata o Lunes, Lunes pa inilabas ang kanyang hold order departure. So kahit mabalitaan niya pa itong ngayong araw na ito, Lunes pa lang hindi na siya pwedeng lumipad mga kamista.
So ito ay nakadirektiba sa lahat ng law enforcement ho ha. Lahat ng law enforcement na makakakita kay Atong Ang, meron po silang karapatan na dakpin dahil nakalabas na nga po ang hold departure order, and at the same time yung pong arrest warrant dito po kay Charlie Atong Ang. Ito po ang iniutos din po ng korte na lahat ng mga pulis na dedicated, na naka-assign para magsilbi ng arrest warrant kay Atong Ang, kinakailangan meron daw pong nakasuot na body-worn camera. Kailangan daw po merong kahit isa, at saka isang backup camera na kinakailangan i-video yung pag-aresto sa kanya. Dahil ganito po yan, ipapaliwanag kong mabuti. Bakit po kinakailangan merong body-worn camera? Kasi nakalagay naman ito sa batas na pag ikaw ay inaaresto ngayon at ito ay nasa order talaga ito, kinakailangan may body-worn camera para malaman na talagang nagsilbi ng tama yung pulis at hindi na abuso yung pag-aresto. Kasi bakit po? Kung mali po ang pagkaka-aresto ng mga arresting team, halimbawa, basta pinusasan, kinilala lang pero hindi binasahan ng Miranda rights, iyan po ay technical issues na. Maaari pong technical issues ang mga pulis natin at magagamit po ito ng mga abogado ni Atong Ang para sa kanyang depensa. So iyan po ang purpose niyan. Para sa ganun din po, kung meron pang mangyayari, halimbawa ito namang grupo ni Atong Ang ay gumawa naman sila ng eksena at gumawa sila ng kwento para sirain yung mga arresting officer, ay makikita dun sa video kung talagang totoo yung sinasabi ng grupo naman ni Atong Ang. So very important po ito mga kamista, na ang kanyang mga arresting officer ay may suot na body cam, and at the same time, bukod do sa body cam, meron pang isang backup na camera. So bali 2 camera po dapat ang gagamitin dahil ito ang iniutos ng korte. Nagsisiguro ang korte na hindi mate-technical ang mga pulis at hindi makakagawa ng kwento itong grupo ni Atong Ang. So, yan po, isa po yan sa mga ini-order ng tawag dito ng korte sa paghuli sa kanya. So, ito ngayon, ilang ba yung aarestuhin pa? Hindi lamang po si Atong Ang aarestuhin. Medyo na-excite ako mga kamista. Kasi ang tagal na natin binablog nito. Kung matatandaan nyo mga kamista, last year pa natin ito sinusubaybayan. Sa tuwing magkakaroon tayo ng update, inia-update ko kayo hanggang sa magkaroon na ng mga witness. So, I'm so excited lang talaga. So, ituloy po natin mga kamista. So, bilangin natin yung mga kasama pa niya na aaresto itong si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, additional 17 person po ang kasama sa arrest warrant ni ni Atong Ang. Ipopost ko na lamang po dito sa screen yung mga pangalan nung kasama sa arrest warrant ni Atong Ang. Pero ito po ang lagi kong inaabangan dito, yung kay sa mga pulis. So kasama naman po yung mga pangalan ng mga pulis dito, lalong-lalo na po yung isang Lieutenant Colonel po yata ito, si Lieutenant Colonel Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. Kasama po siya sa binabaan din ng ng arrest warrant. Lahat po ito ay non-bailable, lahat po sila. So ngayon po, ito po kasing si Ryan J. Orapa, kung matatandaan ninyo mga kamista, meron tayong vlog niyan na diniscuss natin kung ano ang papel ni Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa according kay Patidongan sa kanyang kwento, na ito raw pong si Ryan J. Orapa ay siya mismo ang pinaka-team leader ng grupo ng mga pulis na dumudukot doon sa mga itinuturong sa bungero na kinakailangang alam nyo na, tsugihin. So, sa kwento nga po at sa testimonya ni Julie Patidongan o ni alias Totoy, ay ito nga raw pong si
Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa na isa ding abogado, mga kamista ha. Hindi lamang po siya isang basta bigating pulis. Siya po ay isa ring pasadong abogado. Kapapasa lamang din po niya ng license sa bar bilang isang abogado. Pulis siya at isang abogado. Ito pong si Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. At 10 ng mga nakasama pa niyang mga pulis sa kanyang grupo. So ituloy po natin, mga kamista. Itong kaso na ito na sinampa sa kanya is kidnapping and serious illegal detention. Ito nga po binanggit dito, isa sa pinaka main bukod kay tawag dito kay Charlie Atong Ang, kasi yung mga talagang mga kamay niya na inuutusan niya at may mga malaking connection sa kanya na nakadikit sa kanya ay itong mga pulis na sila Ryan J. Orapa nga, itong si Michael Claveria, itong si Alfredo Andes, si Michael Claveria, magkapatid, isang tao lang pa ito, Rogelio Borican, at saka si Rodelio Anigig. Itong si Rodelio Anigig, natatandaan ko, mga kamista, doon sa isang vlog natin, kung natatandaan po ninyo, hahanapin ko po yan, kasi uulitin ko po yung mga vlog na ito sa mga taong ito, dahil tumatakbo na po ang hustisya, dinampot na po sila. Itong si Rodelio Anigig, kung natatandaan po ninyo, siya po yung isang tao na akbay-akbay po yung isang kinuha na sabungero, at siya po yung tao na nagkumuha rin po noong pera sa ATM. Kinilala po siya doon mismo ni tawag dito, ni Julie Patidongan o ni alias Totoy. So ngayon, ito, kung bago ka po rito sa akin channel at pinapanood mo po ito ngayon, at hindi po kayo nakapanood pa ng mga previous vlog namin tungkol po sa mga missing sabungero, bibigyan ko lamang po kayo ng konting background. Ito pong si Charlie Atong Ang, mga kamista, o sa mga bagong viewer ko po, siya po yung mastermind na itinuturo sa pagpatay po sa mga nawawalang sabungero noong pong panahon ng tawag dito na si Charlie Atong Ang po ay tawag dito yung sa Isabong. Siya po yung sa Isabong noon. At ito nga po, mga kamista, uulitin ko lamang po para po doon sa mga bagong viewer natin. Ito pong si Atong Ang ay siya po ang may-ari po ng mga sabungan at na malalaking sabungan noong panahon po ng pandemic. At siya nga po ay itinalaga rin ni Digong, ni Presidente Rodrigo Duterte noong panahon niya bilang sa Isabong. So nung po kasi panahon ng Isabong, nangyari itong mga patayan na ito na nangyayari sa mga mga dedicated na sabungan ni Atong Ang. At according po sa kwento ni Julie Patidongan o ni alias Totoy, ay halos umabot nga daw po ng 100 ang mga pinatay na tao na involved po sa mga panchochope. Yung pong panchochope, yung po yung pandaraya na ginagawa sa mga sabungan. At kaya po sila allegedly, kaya raw po sila pinatay ay dahil nga raw po sa pandaraya na ginagawa nila sa mga sabungan nitong si Atong Ang. At ito naman po ay mariinding itinatanggi naman ni Atong Ang, mga kamista. So mahaba po yung naging proseso ng investigasyon, halos umabot po ito ng 1 taon. Kung matatandaan po ninyo, nag-ingay po itong si Patidongan mid last year tawag dito. Pero before that, according to Boying Rimulya, which is pa lang siya noon, secretary pa lamang siya ng DOJ, palihim na pala nila itong iniimbestagahan. At noon din pong si General Torre ay bago po siya naging chief PNP, nasa CIDG po siya, ay palihim pa rin din po pala nila itong iniimbestigahan. At nung lumabas nga po itong si Julie Patidongan na bilang isang witness,
ay na-build na rin po nila yung mga evidence. At ang nangyari pa nga po niyan ay meron pa nga po i-deploy na mga Coast Guard dyan sa Taal Lake dahil according to kay Dondon Patidongan, marami daw po talaga dyan itinapon sa Taal Lake yung mga bangkay nila. At kung mapapanood po ninyo yung kung gusto po ninyo malaman yung ibang impormasyon, ipalikan nyo lamang po yung iba kong video tungkol po sa mga patidongan, tungkol po sa mga nawawalang sabungero, ay makikita po ninyo doon yung mga istorya kung paano nagsimula ang investigasyon, sino ang tawag dito, ang mga primary suspect at kung paano nangyari, yung kinuwento ni Julie Patidongan kung sino ang pumatay, saan lugar dinukot, yung mga tao na mga nakabonet, nakamask pero kinikilala niya isa-isa yung mga nasa video. So doon po nagsimula yung malaking build up na mga kamista para makasuhan itong si Atong Ang. At ngayon nga po sa araw na ito, thank God, maraming salamat talaga sa Diyos at dininig ng Panginoon ang dalangin ng karamihan na meron talagang makasuhan. And this is it mga kamista. Alam nyo naman, si Charlie Atong Ang ay hindi basta-basta na tao. Hindi po siya basta-bastang personalidad. Alam ng lahat na siya ay bilyonaryo at kaya niyang bumayad ng kahit na ilang abogado para siya ay ipagtanggol. At ngayon nga po mga kamista, kahit gaano pa karami ang pera ni Charlie Atong Ang at ng kanyang mga tauhan na kasama sa mga sinampahan ng kasong ito, ay lahat po sila ay unbailable. So ibig sabihin, kahit po gaano pa kayaman si Atong Ang at kahit gaano pa po kalaki ang kinita ng mga tao na ito, yung mga kasamahan niya sa pagsunod sa mga utos, allegedly sa mga utos ni Atong Ang, ay hindi na rin po sila matutulungan ng kanilang pera para sila ay makalaya. Kasi habang nililitis po ngayon ang kasong ito, hanggat hindi po tapos ang kasong ito, ay hindi po sila makakalabas ng kulungan. Sila ay mananatiling nakakulong habang dinidinig ang mga kaso nila. At mga kamista, ito ay matagal. Matagal na proseso po ang kasong ito kahit na may mga na-build up na evidence ang mga prosecutor. Kasi sa bawat tawag dito araw na magkakaroon ng paglilitis, imagine niyo po si Atong Ang at 17, iyan po ay isa-isang babasahan ng kanilang kaso. At yan po isa-isa ay haharap sa mga kaso nila. At yan po ay siyempre i-challenge din ng kanilang mga abogado. So matagal po ito mga kamista, matagal na labanan ito. Hindi ito simpleng kaso lamang na hindi maglalabanan, kasi ito ay labanan ngayon ng magagaling na abogado, at hindi lamang magagaling na abogado kundi the best lawyer that money can buy, at iyon ay si Atong Ang, at kaya niyang gawin iyon dahil sa dami ng kanyang pera. Kaya niyang bumayad ng pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas para ipagtanggol siya at ang kanyang mga kasamahan. So mga kamista, sa panahong ito, at least nakahinga tayo. Nakaramdam tayo na meron tayong pag-asa na kahit pala bilyonaryo kayang dalhin sa hukuman at hindi nababaliwala. So marami po kasi ang nag-aalala at marami ang nagsasabi at marami ang nagbibigay ng opinion na hindi na matutuloy ang kasong yan dahil nga po may impluwensyahan ni Atong Ang mga pulis na nag-iimbestiga, at sinasabi rin nila na sa lakas ng impluwensya at kakilala at koneksyon ni Atong Ang ay hindi daw po ito sasampa sa hukuman. Well, lahat po ng mga taong yan na nagsabi noon ay nagkamali po kayo. At ngayon po ay sigurado ako marami sa atin na mga ordinaryong Pilipino ay nagpapasalamat at nakakahinga na po pwede palang mangyari na maisampa mo
madala mo sa hukuman ang isang Charlie Atong Ang. So mga kamista, ito ay malaking tagumpay para sa pamilya ng mga nawawalang sabungero na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Ito ay tagumpay ng mga nawawalang tao, nawawalang sabungero na hindi na alam kung sila ay makikita pa ng buhay, makikita pa ba yung katawan nila o buto. So, isang tagumpay na rin itong maituturing mga kamista dahil natuloy ang paglilitis. Alam niyo po ba kung bakit isang tagumpay? Kasi dito natin malalaman ang lahat ng katotohanan dahil bubusisiin po ito ng prosecutor at ilalabas po ng prosecutor ang lahat ng ebidensya na kanilang hawak na kanilang ipupukol dito kay Charlie Atong Ang. At tandaan po ninyo, lagi ko po itong sinasabi, bukod sa matagal po itong prosesong ito, ay lagi pa rin po nating isaisip na ang lahat po ng nasasakdal, kahit po sila ay nakakulong na, sila Atong Ang at kanyang grupo, ay considered as innocent pa rin po sila mga kamista. Huwag po kagad natin silang hatulan na sila ay guilty na kagad. So kasi ito po ang beauty, ang kagandahan ng ating hustisya. Lahat ng ebidensya ay kinakailangan timbangin at diyan po makikita kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Kaya po laging sinasabi, ang mga nasasakdal pagdating sa hukuman, they are all assumed innocent until proven guilty by the court of law. So ibig po sabihin, sila po ay mananatiling mga inosente sa kanilang mga kasong hinaharap hanggat hindi po ito napapatunayan ng korte at hanggat hindi po lumalabas ang final verdict ng mga korte. At tandaan nyo po, ito po ay nasa regional trial court. Anuman at anuman ang mangyari, ito po ay i-challenge pa rin po ng mga matatalo hanggang sa ito po ay makarating pa rin sa Supreme Court. So, just like what I said mga kamista, malayo pa po ang laban, matagal na laban pa po ito, pero nakita na natin na kahit gaano kabigat ang kalaban, basta't nasa tama ang proseso, basta't may due process, darating at darating ang oras na sasampa ang kaso sa hukuman kahit sino pa man at kahit gaano kabigat. Okay? So okay mga kamista, hanggang dito na lamang at magbablog pa po ulit tayo kung ano man po yung ating makikitang balita. Subaybayan po natin ito. Ito na po yun, pag-usad ng kaso ng mga nawawalang sabongero. So ito na mga kamista, konting siyembot na lang o kembot. Okay, so I'm so excited talaga. I'm so happy sa nangyaring ito kasi ang dami na kasing nawalan ng tiwala na baka mabaliwala na nga raw po yung kaso kasi mga bigatin yung kalaban at yung mga nagsasampa ng kaso ay tawag dito, mga mahihirap lamang daw sila. Pero God is good mga kamista. At isa pa, tawag dito, kahit na sa tagal-tagal ng dinaanan at ng hirap ng mga nawawalang sabongero ng mga pamilya nila kasi ilang taon na ito mga kamista, ito po ay noong panahon ng pandemic. Ngayon lamang po nagkaroon ng kalinawan na magkaroon ng maisampa ang kaso sa hukuman. Balikan natin ng konti lamang kasi ito ay inimbestigahan na sa Senado sa pamumuno ni Ronald Bato, ni Senator Ronald De La Rosa Bato. Ang nangyari, wala po. Di po natin alam kung ano nangyari doon sa kanyang investigasyon. Basta na lamang po na wala ito. May pinakulong daw po silang pulis. Hindi po natin alam kung sino pinakulong nila. Anyway, mga kamista, sabi ko lang, thank you very much. Doon sa mga nanonood po ngayon, kung bago pa lamang kayo, please po, paki-subscribe naman po, paki-like and share at abangan nyo po yung mga susunod nating vlog at nakatutok po lagi talaga rito. Ito po ang inaabangan natin. Majority of my subscriber, talaga pong ito yung inaabangan nila. So hanggang dito na lamang mga kamista at doon po sa mga bagong subscriber ko, kung meron po akong i-attach ng mga video tungkol po dito kay sa kaso ng missing sabongero, mapapanood nyo po yung iba. So po pwede nyo rin pong balikan yung iba para makita nyo po.
So mga kamista, hanggang dito na lamang. Maraming po salamat. Thank you so much for watching. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa muli.